I ask you, saan nauubos ang oras mo? Will that matter 10 years from now? Will that matter 20 years from now? Okay? Yung galit na meron ka, linex ko yung sa kahapon, ba't umaano to? Pastor, ito po, may pinagdadaanan sila Ito. Sa tingin mo ba ako, will that matter 10 years from now? Yung galit na yan, yung away na yan? You see? Are you living for what truly matters? Ano sabi na Acts 20 verse 24? Basahin natin sabay-sabay. Ready now. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, that I might finish my course with joy, and the ministry which I receive of the Lord Jesus Christ. And what is that? To testify the gospel of the grace of God. Tingnan mo ha, hindi ko binilang ang sarili kong importante o mahalaga para matapos ko ng may kagalakan. Hindi gusto ng Diyos na may tinapos ka, pero masungit ka. Ang dami mong inaway. Ang dami mong kinancel. And the ministry which I receive of the Lord, what is that? To testify the gospel of the grace of God. Father, we thank you. Pagpalain mo kami at pangunahan, samahan mo kami, ihanda mo kami next week. Kayo po magkasya ng aming pagkain, kayo po magkasya ng ang tutulugan, bigyan mo po kayo na sakto lang. At tulungan mo po bawat members na mag-respond at maging maayos. In Christ name we pray. And all God's people say, please be seated. Batain mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, Happy Lord's Day. Come on. Sabi mo sa kanya, huwag kang matutulog. Sabi mo sa kanya, nakita kita kanina, humikab ka. Sabi mo kanina, Oy, Ayesa, lipstick ba yung nasa labi mo? Ba't ka nagli-lipstick? Ilang taong ka na? Lip shiner lang ha? Ayoko makikita nga naka-lipstick ah. Do you understand me? Ha? Ikaw ba nanay niyan, Marisa? Ba't nakikialam ka? Apo ko yan eh. Lip shiner lang ha? Ha? You're still young. Intindihan mo? Ha? Kita sabi ko, ba't gano'n ang labi nito? Gusto mo pumula yan? Pati pisngi mo pumula? Mamaya. Yung kayo magiging mapalad ka. Nakita ko, sabi ko, ba't gano'n ang uso nito? Iniisip ko kumain ng tusino. I would like you to understand, sabi rito ni Paul, none of these things move me. Hindi ko inintindi yung pamumula sa akin, hindi ko inintindi yung hardship, hindi ko inintindi yung hirap, hindi ko inintindi yung lack. For what? For what reason? So that I might finish my course with joy. Okay? Gusto ng Diyos na gumagawa ka ng may kagalakan. Hindi napilitan. Hindi kasi ako na naman nakita, ako na naman nautusan. You see? I could be that person na mira ko na naman inutusan. No, it's my privilege. It's my privilege that Pastor Fajardo and Pastor Benny would like me to do things in their behalf. Sabi ko, sige po, akong bahala. Okay? Anyway, ganoon naman talaga ako eh. You see? With joy. Huwag yung tutulong ka, huwag yung gagawa ka, huwag yung gaganap ka, huwag yung magbibigay ka, walang kagalakan. Sabi rito, that I might finish my course with joy and the ministry na tinanggap ko sa Diyos. Listen, hindi galing kay Joey Sauco, hindi galing kay Eric Fajardo, hindi galing kung kenong Poncio Pilato, yung ministry mo, galing sa Diyos yan. Okay? Yung gagawin natin galing sa Diyos yan. Hindi kabigatan yan. Yan ay privilege mo na magamit ka. Ano sabi niya? Na tinanggap ko, which is to testify the gospel of the grace of God. Alam mo ba to? Have you ever see yourself? Sabi ko to sa mga estudyante natin kanina na taga Pasay City East or Tambo ata yun. I want you to see yourself 10 years from now. Okay? Who would you be? I don't want you to just be a better version of yourself. I want you to be the best reflection of who God is.
Kasi kilala ka nila, makulit ka, opo. Kilala ka, nangaaway ka, opo. Bully ka, opo. Ipakita mo sa kanila yung better version ng Diyos na binago ka kasi may Diyos. I always tell you, di ba? Alam nila, pasaway tayo eh. Alam nila, meron tayong ginawang mali. Ipakita mo sa kanila yung ginawa ng Diyos sa'yo. At the end of your life, lahat tayo, ako, ikaw, we will stand before God. Okay? Haharap tayo sa Diyos. At sa pagharap natin sa Diyos, God will evaluate how well you serve others. Titignan, kanya ka ba tumugtog, Michael, kasi walang ibang tutugtog? Kanya ka ba naggumawa ng arts kasi walang ibang gagawa? At ang nasa puso mo, pambira naman, ako na naman nautusan. You see? Hindi ba maganda kung may kakayahan ka na kumanta, umawit ka? Kung may kakayahan ka mag-usher ka. Kung may kakayahan ka sumama sa choir, sumama ka. Kung may kakayahan ka. Pero gagamitin mo to nang mayroong pag-ibig at kagalakan kasi pag hindi, mapipilitan ka. You will do it but with hardship in life. Ako naman bibili nito. You see? He will evaluate. Titignan niya, paano mo ginawa ito? Okay? Ano sabi ng Romans 14:12? So then every one of us shall give an account of himself. Hindi kasama si nanay, hindi kasama si tatay, hindi kasama si tito, hindi kasama si pastor, hindi kasama si husband mo at si wife. No, it's just you. It's just you. Haharap ka, haharap ako. Hindi ka pupunta, tutulong kasi sinabi ni Remilky, sabi ni Radyo, sinabi ng kusin. No. We will give an account of ourselves. Kasi walang ibang gagawa eh. I never did that. That's why I've been telling you, since 1983 up to now, utusan po ako. Since 1983 to now, pag may pagagawa, they call me. Joey can do that. Okay. I may not be the solution, but I know somebody. We will give an account. Gumagawa ba tayo kasi may kapalit? Tumutulong ba tayo kasi what? Think about the implications of that. Bawat isa sa atin magbibigay sulit. One day, God will compare how much time, how much energy you spent on yourself. Bakit pag ikaw meron kang Starbucks, meron kang magandang sapatos, meron kang magandang gamit, meron kang magandang ganire, pag sa gawain ng Diyos, kuripot ka? Sabi ni Finn kanina pagdating sa bahay, Pastor, kanina yan. Ano yun? Yun, yung shoes. Kung may nagbigay, Pastor, yan ang mga secret shoes ng mayayaman. Alam ko. Okay? Hindi nila alam yan. I know. They don't know that. They don't know Loro. But somebody gave. Did I buy it? Nah, it's expensive. You see? But what I have is for God. Titignan niya ano ang inubos na oras ni Dan Nino sa sarili niya, ano ang inubos ni Cathy sa sarili niya, ano ang inubos ni Irma sa sarili niya, at titignan din niya paano ka nag-invest sa iba. Bakit sa sarili mo, galante ka? Tama? Oh. Right? Kung ano-ano sinasaksak mo sa sarili mo. To look good. To feel good. To smell good. And then what? Tatanda at mangungulubot. Manghihina. Are you me? That's why I always measure. Yun bang ibinigay ko sa gawain, higit sa binigay ko sa sarili ko. Kasi ikaw kumpara niya eh. Titignan niya. Ikaw ba napagod sa sarili mo sa pag-aaral? Opo. Ikaw ba napagod sa pagtrabaho? Opo. Ikaw ba napagod gumising ng umaga? You see? Opo. Napagod ka sa sarili mo? Opo. Ang hirap nga po ito, ang hirap gisingin eh. Pero tanong ko sa iyo, napagod ka na ba sa church? Napagod ka na ba mag-serve? You see?
One day, God will evaluate that. One day, He will compare what you did to yourself and how you invested your time, talent, energy sa sarili mo, and He will ask, anong ginawa mo sa iba? Sa ministry niya may ministry. At that point, sa araw na harap tayo sa Diyos, lahat ng excuses na meron tayo for self-centeredness will sound hollow. Okay? Ano sasabihin mo? I was too busy. I had to my own goal. I was with working, having fun. You know what I'm saying? Ang dami kong ginagawa. To all those excuses, God will respond something like this. You know what will He say? I created you. I saved you, I called you, then I commanded you to a life of service. What part you did not? Nilikha kita, tinubos kita, tinawag kita, inutusan kita na mag-serve. Ano hindi mo maintindihan dyan? We're not here to be served. We're here to serve. We're here to be a minister. We're here to become a blessing. You see? Yung isang pastor na tinulungan natin, sabi niya, Pastor, so thankful talaga, no. I don't even know you, but I would like to help you. That's why when Pastor Benny gave me the opportunity to be the head ng operation ko, sabi ko sa kanya, I'm gonna do it on my own, ha? Not on what you want. Bakit? I'll go there. Pumunta ako, sinama ko ibang mga pastor sa Metro Manila. Pumunta kami, nakita nila kung gaano ka-desperado yung mga churches. Dati, nangangarap lang sila, pag taga Maynila, okay yan. Pagka probinsya, wala na. No, ngayon pumunta ka doon, you can see a monument of God. You can see churches not thriving, but being sustained by God. Buying their own property, having their own ministry. Remember that? Nung nandito si Pastor Romy Ortega, tama? May sakit. Nanasal lang tayo. Sa baba! Nung magpunta ako doon, ano nangyari? Di ba? Challenge ko kayo, nasa na kayo? May second floor na kayo. Tama? Ngayon, ang ganda-ganda ng building ninyo. Ngayon, papa-aircon nyo pa. Di ba? Ngayon, ang ganda-ganda ng altar. Tama? I-compare nyo altar nyo ngayon kaysa altar nyo dati. 10 years ago. Where is that? Ang sabi ko rito sa pamilyang ito, pamira kayo. Ang ganda ng bahay nyo, bakit ang simbahan nyo? Bakit? Yun ang distributor ng lahat ng mga heavy equipment sa buong Palawan. You see? Siya yung nagsabi sa akin, Pastor, gumising ka. Ang aga-aga, bakit? Gumising ka, may papakita ko sa'yo. Yan, ang laki dyan Opo, buhatin mo. Ginising mo ako para buhatin ko yan. Ilang kilo yan? 40 kilos na tuna. Di binuhat ko ng 2 kamay. Kaya mo? Pupukpo ko sa ulo mo to, kamote kang aga-aga. Regalo ko sa'yo yan. Bakit? Iuwi mo. 40 kilos. Ang binigay nyo sa aking baggage is 20 kilos. Yung bagay ko lang 20 tapos 40. Kainin na lang natin yan. Hiwain na lang natin. Yung kinain doon, marami natuwa. Pero ngayon, pag pumunta ka sa Nara, Palawan, you can see a beautiful edifice. You see? Ngayon nasunog yung kay Pastor Jihu. Sabi ko, ganda natin. We will make it beautiful. Ito gagawin natin. You see? Nung nagpunta ako sa inyo sa Rizal, tama? But let's make it beautiful. Ayusin natin to. Bakit? Hindi tatanungin ng Diyos kung ano at paano mo ginugol ang lakas mo at enerhiya mo, katalinuhan mo sa sarili mo. Ikukumpara niya yung inubos mo sa sarili mo sa ginawa mo sa ibang tao. What part of that you don't understand? Kasi po, pag pumunta kami rito, ang tagal-tagal po mag-training, ang tagal po ng kantahan, ang tagal po ng practice. Bakit pag sa trabaho, papasok ka? Pag sinabi ng boss mo, ganito, sasabihin mo. Pag sa trabaho, ang aga mo. Di ba? Pag sa school, ang aga mo. Kasi baka ikaw mabigyan ng tinatawag na notice. Ba't sa simbahan, pag sisimba ka, gusto mo, late ka, anong katwira mo, aabot naman tayo.
Ano ba naman yung kantahan? Di naman yan. Ang mahalaga yung preaching. Tapos pag upo mo dyan, tulog ka sa pansitan. Oh, tignan mo yung tsura mo. Nakaganyan ka na, di ba? Nakita mo yung pinsan mo? Di ba? Sarap ng tulog. Oh. Di ba? Humihikab-hikab pa. I created you, I called you, I saved you. Na magkaroon ka ng life of service. Kung paano sa trabaho, pinakikinabangan tayo for what? Sa sweldo. Dapat sa simbahan, pinakikinabangan tayo for what? Significance. Contribution. Ang layo kasi, pastor. Ba't sa trabaho mo, ang layo-layo, nakakapunta ka? Nakikipagsiksikan ka. Okay? Kanina, sabi ng isang bisita natin, Pastor, next week, papabaptize na po ako. Alam mo, kakaltukan kita. Pag namatay ka ngayon, paano yung next week? Sino yun? Engineer yun. Contractor. Magkakaroon na tayo ng member na contractor. Kanya lang, magkakaroon ng tractor, wala nang insertion. Sabi ko, may ka nagpabaptize, wala nang insertion. Dapat dun pa. Bakit po? Wala. You know what I'm saying? Pastor, 3 po kami. Pamilya. God! I ask you, napapagod ka ba? Sa trabaho? Napapagod ka sa school? Napapagod ka ba sa church? It's not for the pastor lang. It's not for the surrendered lang. Dapat dedicated tayo. No, isang araw, ang tagal namin nag-usap ni Alan. Ikaw, Alan, alam mo, nandito ka, preacher ka eh. Tapos pupunta ka ng Canada. Nanonood siya ngayon. Wala kang ginagawa. Trabaho lang. Nag-okay po ako ng kala. No. Don't settle for less. Magkaroon tayo ng district yan. Every week, meron tayong Bible study. Ako mag-ano, tapos mag-akay ka, tawagin mo. Sige po, ito. Maghapon kami nagturuan. Kung ano ginawa mo nun sa Maliba, yun ang gawin natin dyan. Sa Yukon. Okay? Diyan natin tignan. You see? Pero mo, makikita mo lang yung Aurora Borealis. What's that? Na walang nasa-save. You see? Kailangan meron tayong ministry. You're not just there for earning money. We're not just there to just make your family better. You're there because you have a life of service. Doon tayo, yun ang mindset na meron kami. Alam mo, sabi ng Bible? Romans 8:2. Okay? May warning ang Diyos sa mga hindi save, ha? Ngunit sa mga mapag-away, tingnan mo ha, sa palaway, wala ka nang ginawa kundi makipag-away. Wala ka nang ginawa kundi magparinig. Wala ka nang ginawa kundi, you see? At hindi umusunod sa katotohanan. But obey unrighteousness, indignation, and wrath. Okay? Ano sabi niya? I will pour my anger. Ibubuhos ko ang galit. Kanya nung mabasa ko to, 43 years ago, sabi ko, Lord, alisin mo sa akin yung pagiging contentious, ha? Kasi palaway ako eh. Pag meron ako nakitang hindi maganda tulad isang araw, sabi ko kay Ellen, di ba kumain ka? Yung buto ng sampalok, nilagay mo dyan. Di ba pwedeng diretso mo doon? Kasi, diretso mo na. Kunin mo na yung buto, tapon mo doon. Ito, iayos mo yan. Bakit? Kasi nga abnormal ako eh. I want everything to be. Pagdating ko gabi, sabi ko, ba't kinabit mo pa yung ilaw? Sinabi ko palitan na yung ilaw kasi nga hindi maganda, ito. Sabi ko to sa isa, tawagan mo nga ito, sabi mo sa kanya, tinatawagan mo siya. Nagpaliwanag na kasi po, pastor, gusto ko po, ayaw ko lang na, basta ako ginawa, gusto ko kasi, pastor, yung sinasabi mong best, yeah, I know. I just want to call your attention. Give your best. Sa trabaho, gusto mong best. Sa school, gusto mo best, good grade. Sa Diyos, haharap tayo. Magbibigay ka ng sulit. Kung palaway ka, kung contentious ka, okay? Hindi ka sumusunod sa katotohanan. Sabi ng Diyos, I will pour my anger on you. I will pour my wrath on those who live for themselves.
Pag namuhay tayo sa sarili natin, ang Diyos ang gaganti sa atin. And the Christian who live for themselves will lose eternal reward. Hindi mawawala yung kaluwasan mo. Save ka. Once saved, always saved. Can you say that? Are you saved? Hindi mawawala yan. Pero may palo. You see? Hindi mawawala yan. Pero yung reward mo sa langit, mawawala. Reward lang sa langit yan. Have you ever realized that? For all eternity, yung iba, naglulunining. Tingnan mo ha. Daniel 12:3. Tingnan mo, Daniel 12:3. Punta muna tayo doon. Ano sabi ng Bible ha? Sa langit, yung mga soul winner, ano sabi ng Bible? At sila na mga matatalino ay magliliwanag parang aurora borealis. Okay? At yung mga tao na nag-akay ng kaluluwa, okay? Nag-Bible study, nag-alaga ng kaluluwa, at may mga na-save at nadagdag sa simbahan ay magiging katulad ng stars. Anong tawag sa star? Di ba kumikinang-kinang? Imagine sa buong buhay mo sa langit for eternity, kumikinang ka. Why? Soul winner. So pag hindi ka kumikinang-kinang at andap-andap, hindi ka soul winner for all eternity. Naintindihan mo ba yan? You see? Pag sa langit, iba yung ningning mo, nasa langit ka. Pero pag hindi ka soul winner, andun ka sa langit. Tama? Pero hindi ka kumikinang. Bakit? Wala kang inakay. Wala kang inakay. At dapat yung akay natin, nananatili. The Bible says, you are only fully alive when you're helping others. Buhay ka lang pag may tinutulungan ka. Nga? Hindi ka tutulong kasi may kapalit. Sa trabaho yun. Pag tumulong ka, may promotion. Sa school, tumulong ka, may grade. Sa simbahan, walang ganyan. Hindi ka tutulong. Ikaw ba sinuswelduhan, Jem, pag nagpakanta ka? You see? Kayo ba tumatanggap ng allowance? No. We do it because God has given us gift. God has given us talent. And we would like to utilize that for God. Sabi ko kay Josh, sayang ang talent mo sa trabaho mo sa Rizal. Ang dami mong ginagawa. Ikaw mag-alaga ng mga motor ko. Ikaw mag-ayos niyan. Opo, pastor. Sabi ko, makina mag-usap kayo ni Ramil. Pero yung aesthetic lahat, opo, pag-agandahin ko po to. Pambihira. Kung may motor ka, pagawa mo sa kanya. Kaya niyang baguhin yan. Tapos uhulihin ka sa kalye. Bakit? Ha? Anong tawag doon? Tambucho na? Muffler nga, anong ginawa sa muffler? Anong ginawa doon? Open pipe. Okay? Yun ang trabaho na sa Rizal. Yung ginagamit na mga pang mga motocross, sila yun. Sila yung sumasali. Mga anak ng pastor. Pati si Pastor Rob na pupunta rito, kagaling din nun. You know what I'm saying? Sabi ko, sa trabaho nyo, nagaganyan kayo. Dito, tumulong ka rito. Opo, ikaw mag-ayos niyan. Hindi marunong si Marlon. Sabi niya, Marlon, hindi ganyan. Kasi ganito. Kita mo na, tinatama mo. Bakit? Kanya nagagasgas yung motor ko eh. Pag-usapan natin, Ramil, kung anong gagawin dito. Opo, ito gawin natin. Ito po gagawin natin, ito. Sabi ni Ramil, pastor, nandito to eh. Ganun ba? Basta bahala na kayo mag-usap. Okay? Kasi sayang eh. May motor ka, di ba? Oh, paggawa mo sa kanya. No. Pag tingnan ka, huli ka. Open pipe. No, yung umapoy, kaya niyang gawin yun. Pa yan ang huli ka. Anong gusto mo? Simple lang o huli ka? No, kidding aside, may talent yan. Ano talent mo? Bakit sa pagkikita ng pera okay ka? Ba't sa ministry, nasanay ka lang ng 4-piece, pungko, pamati, pauli, pasoy, nakinig, umuwi, tapos yun pa rin, wala na. Mali. You know what? I don't even know if God called me. Volunteer lang ako. Bakit?
Kasi nasanay ako, as Pastor Fajardo preaches, I look at him and I ask, what can I add to him? How can I help him in the ministry? Anong pwede kong gawin? 43 years up to now, that's what we do. Kanya kinuwento ko sa inyo kanina, di ba, papunta kami, may naniluto na si Ellen pagkain, marami na lahat. Pero sabi ko, something is wrong. I think the Lord is teaching me, Lord, hinto ka dyan, Dante. Hinto tayo rito. Bumili ko ng mga pagkain. Sabi ko, Bart, liga, may dala ako mga pagkain doon na iluto mo. Bakit? Naku, nung, wala kaming pagkain dito. Walang nahanda si Mama. Ramdam ko kanya, bumili ko, magluto ka. Nagluto ngayon, pagkasarap-sarap ng luto niya. Kung ano, kanya lang, sabi ko, hindi ko pwede kainin yan. Bakit? May okra. Ano ba? Hindi bigyan mo kay Lord, tatay mo. Sabi, bakit? Talagang allergic ka sa okra? Hindi ko kakainin yan. Hanggang langit. Bakit? Nabilaukan ako. Niluno ko yung okra. Hindi sa lapot, ha? Bumara dito. Ha? Hindi na ako nag-move on. Dahil alam ko, pag inain ko yan, mabibilaukan ako. Okay? Pero hindi sa lapot. Yung lapot, wala yan. Nakain ako ng malalapot na sabaw eh. Yun lang yung haba na dala ako, hindi na ako, na-trauma na ako, hindi ako nag-move on. Ano sabi ng Diyos? I want you to help others. Mark 8:35. Sinabi niya, ang sino mang magtatabi at mag-iingat ng kanyang buhay sa kanyang sarili, mawawala ito. Pero ito, at ang sino man nagagamitin ng kanyang buhay para sa aking kapakanan at sa Ebanghelyo, matatagpuan. I ask you, at the time that you will face the Lord, will you lose your reward or you receive your reward kasi pinagamit mo yung buhay mo sa Panginoon? You know what God is saying here? If you insist on saving your life, me time ako to, gusto ko to, ito gusto ko. Okay? Gusto ko sumaya, gusto ko ng kape, gusto ko ng tinapay, lahat ng gusto ko, bibilihin ko. Sabi ng Diyos, you're gonna lose it. Wala kang reward. Only those who throw away their lives for my sake and for the sake of the good news will ever know what it means to really live. Na sinasabi ko sa inyo mga estudyante, simula na mag-aral ka dyan sa high school na yan, simula na mag-aral ka sa senior high, simula na mag-aral ka sa college, may naakay ka na ba? May na-disciple ka na ba? Meron ka na bang nayakag? Meron ka na bang gospel na binigay? Nung nagtatrabaho ka, meron ka bang binigay? Bakit? Pagkat pinadala mo to, ginamit mo for the gospel and for the sake of the Lord said, dun mo naintindihan ikaw ay buhay. Sabi ng Matthew 10:39, ang nakakasumpong ng buhay, mawawala. Pero yung taong nawala ang kanyang buhay, dahil sa akin, for my sake, shall find it. I ask you, do you have time for God? Pastor, nag-pray ako. Do you have time for God? Nagbasa ako ng Bible. Do you serve others? Kanya when I quit on my job, sabi ni Pastor Fajardo, Joy, walang pera dito. I'm not here for money. Paano? Sumugod yung nanay ko. Anong pinakaya mo sa anak ko? Bakit nag-resign yan? Siya lang nagtatrabaho sa amin. Hindi po namin siya pinilit, ma'am. Pinagmumura ng nanay ko si Pastor. Inaway. Because I quit on my job to be a part of the staff. And I'm not here for money. I'm here because I want to have significance. You see? Alam mo sabi ng Bible dyan? If you cling to your life, you will lose it. But if you give up for me, you're gonna save it. Hindi hinihingi ng Diyos na mag-full-time ka. Ang hiningi ng Diyos, mag-volunteer ka. Kung paano pag kumita ka ng pera, kumita ka ng 1,000, how much is the tithe of that? 10%, 100, tama? Ibabalik mo. I ask you, how many hours do you have in a day? 24. Naisip mo ba na dapat nagtatithe ka ng 2 hours and 40 minutes just to serve?
Kanya yun ang ginawa ko. Naglalaan ako ng 2 hours every day to help people. Sa trabaho, may pagpipray ako, may bibisitahin ako, may gagawin ako. Bakit? I want God to see that I am serious with my relationship with Him. Naghahanap ako ng tutulungan. You see? Ilabas mo nga yung video, please. Ito yung pastor na tinulungan natin nung Friday, hindi natuloy yung kaso niya. Pero susunod naman, sa parang 18, babalik siya. Okay? May kaso siya dahil meron siyang nagawang mali nung 2012. Okay? Nahatulan siya. Ayan yung church nila. Kanina pinadala yan. Pakiplay mo nga, kapatid. Thank you, Lord Jesus Christ, and thank you, Pasay Bible Baptist Church. Ano pakinabang ko sa kanya? Wala. Why would I help them? Because they're God's people. Muwal-buwal, Cebu. Okay? I have an act to grind. Bakit? When I fall down, when I have a problem, the missionaries did not even hear my side. Pero I did not. Bakit? Sabi ng Bible, pag contentious ka, palaaway ka, upakan kita. Sabi ko, this is the best way that I will treat you. Sabi niya, Tay, salamat. No. It could have been me. Ako dapat ang nakakulong. Imagine, tinawagan ko siya, sabi ko, what happened? Pastor, pinapunta po ako, tapos, inano ko, sinong, dyan? Police, yung officer, ito po. Sige, tatawagan ako. Okay? Pero mo, Sunday, hinuli siya sa church. Sunday, doon nag-church yung mga member niya sa kulungan. Doon siya nag-preach. Sabi ko, tayo mo lang, may tutulong sa'yo. Di kinabukasan, nakalabas siya. Sabi ko, ano ba nangyari? Kasi po ito umattend ka sa hearing. Hindi pwedeng i-dismiss yan. Ako, tamahal sa tatay mo. Tinawa ko yung tatay niya. Sabi ko, Bok, nasaan ka? Nasa India po. Yung anak mo din ang puto po Ito, yung kaso niya dati, hindi ngayon. Opo, kaya huwag ka magalit. Consequences, ito yan. Hahabulin ka ng mali mo. Okay? Kaya sabi ko, ako dapat ang mademanda, pero tutulong na lang ako. Bakit? Mas masarap yung ikaw tumutulong kaysa ikaw dinimanda. Are you me? Ngayon napadala sa akin ang video. Sabi niya, Pastor, salamat po Sabi ko, no. It's my joy. Bakit? Sabi ng Diyos, pag inubos ko sarili ko at sa sarili ko yung oras ko, sa sarili ko, wala akong reward. Are you me? I'm doing it because I want to do to others what God did to me. Ano sabi ng Matthew 16:25? Ang sino mang umibig, iligtas ang kanyang buhay, mawawala. Ang sino mang mawala ang kanyang buhay, for my sake shall find it. Hindi mo nakita? Pare-pareho, tenor, iba-iba talata. Ano sinasabi? For anyone who keeps his life for himself shall lose it. For anyone who loses his life for me shall find it. Are you losing your life for God? Yung nag-aayos nito, napapagod na ba kayo? Pupunta pa ako sa Dangwa, mamimili, pupunta rito, tapos itong si James, pag nag-drive, parang nako. Tapos isa-isahin namin, pupunasan namin, tapos gagawin dito. Ikaw, kailan ka tutulong dito? Kanya nga hinati natin ang buildings natin, 2 buildings to, tama? Sino ang naka-assign maglinis dine? Dine papunta dyan. Sino? Si Victor. Dine sa kabila. Baklaran. Ibig sabihin yan, pagkatapos ng service, kayong taga-Baklaran, titignan nyo kung may nakalagay na chiclet. Alam niyo yung chiclet? Hindi nyo alam ang chiclet? Alam namin ni na Ethel yan. Bubble gum yun. Ang alam nyo lang juicy fruit. Chiclet. Chiclet muna yan. Dapat lilinisin nyo. Huwag kayong lalabas. Yung taga-Rene Calayan, tignan ninyo. O sino dito sa mezzanine? Malibaywan. Dito sa kabila.
O, bangkal. Sino to sa baba? Sa baba. Dito, kalahati na sa baba. 4, mali by 4. Kayo. Kanya kailangan malinis yan. Dito sa kabila. Kayo. O, doon sa taas. 3rd floor. Sino? Sa lugar namin. O, Eve. Okay? O, si Jenny. Nasaan si Jenny? Nasa ospital na. Ayun, o. May sakit. O. Di ba? Tignan nyo. Okay? Sino sa gym? Sa taas? Cabrera. Okay? Sino sa gym sa likod? Libertad. Libertad. Nakita namin nung last week, may service. Nagmamap si Rose at yung anak niya. Sa gym. Habang nagtitiktok. Nandito po kami guys, naglilinis po kami habang may service sa baba. Sabi ko, okay maglinis pero hindi service. Sabi niya, kasi po sabi po ni Sir Jabez, maglinis kami. Natutuwa ka kay Rose at saka pangalan ng anak mo? Ano pangalan ng anak mo, Rose? Rose. Ano pangalan ng anak mo? Ano? Dream Rose? Dream Rose? Ayos ah. Si Dream Rose at saka si Rose. Kanya Rose, Dream Rose. Okay. Oh. Nagmamap. Nakita ko rin si Sister Marlene. At saka si Samantha. At saka si Marites. Nagmamap doon. Pero tapos na service. Pero itong dalawa, during service, narinig namin, sabi ko, ba't may naglinis tas? Andun po si Rose, nagtitiktok. Nakita ko sa TikTok, nandito kami guys, naglilinis kami guys. Ito po ha, inutusan kami ni Sir Jabez. Ha? Maglinis daw kami. Kanya ito, naglilinis po kami dito. Wala pa po iba mga kasama namin. Ito po. Nag-TikTok. Dahil iniintay ko rin yung TikTok mo ha, na naglilinis ka doon sa gym ha. Guys, nandito po ako. Kasama ko po si Fernan. Andito po kami guys. Ito po ginagawa namin. Nakita niyo po to. Ministry po namin to. Kaya sumama na po kayo. Kailangan wag mo hanapin ang sarili mo. Dapat paggamit po sa Panginoon. Di ba? So habang nagmamap yung mag-ina talagang, hey guys, dito po kami. Oh, mag-like po kayo dyan. Mag-like kayo dyan. Si Jabez po nagsabi sa amin. Kanya nalaman ko Jabez eh. Linawin mo kasi. Lilinisin hindi during service. You see? Kasi ito yan. Pag inalagaan natin yan, God will be so beautiful and say, wow. Kasi dito gagawin mo, hindi dahil may sweldo. Gagawin mo hindi dahil may promotion. No, no. Kasi mahal mo ang Diyos. Yung mapapagod ka, tama? Oh, dudes. Di ba nakakapagod sa immigration, tama? Ikaw din, Kim, di ba? Di ba? Ano sabi ng isang pastor? Tol, papunta ako ng ibang bansa. May sumalubong sa akin. Iya, pwede ba ako dito? Kasi senior citizen ako eh. Tsaka pastor ako eh. Pastor po kayo? Saan po kayo pastor? Doon sa Marilao, Bulacan. Ano po church nyo? Baptist. Baptist po ako eh. Ha? Baptist ka? Saan ka na sa church? Kay Pastor Sauko po. Uy, kuya ako nun. Inalagaan ito si Pastor Butch Garcia. Natanda mo yun? Pinagmalaki niya yun. Ayun, me. Hindi po. Sa Panginoon po ito. Ayun, me. Are you helping others? Are you using your time, energy, and money to help others? Kasi pag hindi, you will lose your reward. Luke 9:24. Tingnan mo ha. Look na tayo. Look ha. Ang sino mang magtatago ng buhay niya, mawawala. Paulit-ulit ha. Pero ang sino mang mawawala ang buhay para sa akin, kay God, the same shall save it. Do you know what does it mean? Whosoever loses his life for my sake will save it. But whosoever insists on keeping his life will lose it. Alam mo kagandahan sa Diyos?
Pag may ginawa ka, tatapatan niya. Sino rito ang may 10 piso? 10 piso. Halika. Unahan, dali. 10 piso. Dali, 10 piso, dali. Kung sino may 10 piso, dalian nyo. Dalian nyo. Dali! Ay, nauna si Rachel. 10 piso. Diyan ka lang. Sandali. Oh. Yours. Wala, ang bagal mo eh. Ayun mo eh. Sino rito? May 50 pesos. 50 pesos, dalian nyo. Teka, 50. Yun yung binigay ko eh. Doon ka. Parang madugas to ah. Ito na lang. Akin na. Sabi niya, ibabalik ko rin. Okay na sana, kanya lang nauna siya tumayo ha. Ito, yan ha. Are you following me? Sino rito may 200 pesos? 200, dali! Dali! 200. Are you following me? Di wala rin. Sino rito may 500 pesos? Dali! Do you understand what I'm saying? Are you following me? What you give, God cannot give. Are you following me? Life is like that. Sabi ni Rachel tuloy, ba't ba ako sa 10 piso nagsimula? Dapat pala sa malaki ko nagpula para mas malaki-laki, para meron akong pang-treat sa iba. Di ba? Yun ang gusto niya. Hindi niya gustong mabless sa sarili niya. Tama? Kanya lang 50. Kwek-kwek lang yan sa kanto. Okay na yun. Are you following me? When you lose yourself for God, God will add. When you allow yourself to be, dito lang ako, no, you're gonna lose your reward. Luke 17:33, ano sabi? Ang sino mang maghanap ng kanyang buhay, mawawala. Ang sino mang mawala ang kanyang buhay, shall preserve it. What does it mean? Whosoever clings to his life will lose it, and whosoever loses his life shall save it. I ask you, are you saving your life or are you losing your life? Kanya for 43 years, hindi ko tinipid ang Diyos. I gave my best. Kanya sinasabi ko sa inyo, ako ang best employee lagi sa Sprague at saka sa Napocor. Kinakailangan best member ako ni Pastor Fajardo. Best member ako. Best young people ako. Ayokong sa trabaho lang. Ayokong sa school lang. Ayokong sa opisina lang. Dapat best ako sa Diyos. Bakit? Because it must be beautiful. Because I do it for God. I offer God. I honor God. Did you catch that? The truth is this. It is so important that it is repeated 5 times in the gospel. 5 beses. Isipin mo ha, Matthew, Luke, tama? Mark. Paulit-ulit. Bakit? Hindi natin nakuha one time. That's why a lot of people were asking, why are you like that? I don't want to lose my life. I want to save, I want to preserve, I want God to see
Nag-serve ako nung high school ako, nung college ako, nag-serve ako nung nagtrabaho ako, nag-serve ako nung nag-asawa ako nung 88, nag-serve ako nung naging tatay ako nung 1989, nag-serve ako nung naging tatay ulit ako nung 1992, nag-serve ako ngayong lolo na ako, nagsimula ako ng 1962, and I'm still serving. Why? Because I want God to say, hey, I love you. I'm doing this not because of anything else, but because I love you. Naintindihan ko, tinubos mo ko. Naintindihan ko, niligtas mo ko. Naintindihan ko, binigyan mo ko ng gift, ng talent. For what? Not for myself, but for others and for God first. You see? Are you doing your best for God? Are you doing your best to sing, to do things, simple things? You know, maaaring hindi ka nakikita, pero yung pagmamap mo, yung pagwawalis mo, yung pagtulong mo, pag-aalaga mo, nakikita ng Diyos yan. Hindi ko nakikita yan. I'm not omniscient. You see? Yung ginawa mo ang pag-iisip kung paano mapaganda ang ministry, nakikita ng Diyos yan. Huwag mong nakawan ang sarili mo. If you're not serving, you're just existing. Because life is meant for ministry. It is meant for ministry. You see? That's why, di ba sinabi ko sa inyo, Christianity is more than attendance. Ministry is more than serving at an event. Church is a place to go. Church is a family, a people you belong to. Pwede kang umattend weekly and you still miss the daily journey of life. Bakit? Kasi walang nakikinabang sa'yo from Monday to Saturday kasi busy ka sa trabaho. Busy ka sa pag-aaral. We need to serve also sa pamilya mo, sa trabaho mo. Give a gospel tract. You listen and tell them about the Lord. Huwag yung ikaw lang ang pinagpapala. You can be connected and still not be committed. Christianity is about surrender, not a schedule. Christianity is not position and platform. It's about loving people well. Ministry is more than serving on a schedule. It's living a sacrifice of service every single day. Sino na tulungan mo? Sino na bless mo? Sino dinala mo? Sino yung pinag-pray mo? You see? Every single, it's not on Sunday only. You see? Pagkasama kita, nagdadrive ako, may nagdadrive sa akin, they can hear me talking to a lot of people. Nauubos ang baterya ng cellphone ko. Twice or thrice a day. Bakit? Sa dami ng tumatawag. I get out of my comfort zone. Sabi ko kay Ellen kagabi, may pupuntahan tayo. Saan? Dito. Bakit? Wala, may kukunin lang ako. I don't tell her. Why? It's not her business. Pagkuha ko, pagdating ng security guard, sabi niya, boss, ito na po. Thank you, ha? Sabi ko, dapat nung kinukuha ko ng una sa'yo, tinawagan ko yung tao, sabi ko, attorney, papakita mo lang to, wala kang kaso, okay? They want you to be out. But I'm doing everything, I did everything to get you. For your busy life, to encourage someone else that are down, alone. Walang nagmamalasakit. Kanina nung makita ko yung isang babae dito, sabi ko sa kanya, hi, taga saan ka? Taga ano po? Taga Tagig. Okay. Pamangkin po ako ni ano. Pinsan po. Pinsan. Spanyo. Opo. Okay. So are you okay? Opo. So I'm happy to hear you, ha? Sige po. Sabi ko, ikaw, taga saan ka? Have you ever asked them? Did you shake their hand? Kanina nga nung pagpanik dito ni Kim, nakita ko ni Princess, nagpakarga. Sabi ko, uy, hindi ko si Dudes, ha? Kinarga ko siya papanik. Sabi ko, are you okay? Sabi niya, Pastor, birthday po niya. Oh, happy birthday, Princess. Pagdating dito, sawaman sa nanay niya. Sabi ko, are you okay? Can I borrow some of your eyebrows?
Tumingin lang. Sabi ko, kasi ubos na yung eyebrows ko eh. Nauubos eh. Yun ang unang napanot. When was the last time you talked to simple people? Did you notice them? Did you sit down with them? Do you even greet them and stop for a while and said, can we pray? Do you encourage someone who needs it? Huwag kang pupunta sa church, anonymous, passive, uninvolved. Refuse to limit your service to God. Serve. Serve. Bakit? What does God expect from you? He wants you to learn to love and serve others unselfishly. Are you doing that? Or are you so busy sa trabaho, sa school, sa deadline, everything, that you don't have time? You see? No one time, no Monday, nag-uusap kami, sabi niya, Joey, tingnan mo to. Bibili ko ng mga furniture eh. Oh, meron ako nakitang kama na Versace. Kumahal yan. Sabi ko, made in China yan eh. Oh, alam ko made in China. Di ba yung member mo, opo, gumawa kami ng chat group. Sumagot na ba ulit? Wala pa. Follow up na lang siguro. You see? Oh. Sabi niya, ilang buwan? At least, alam mo, Italian. Bibilin mo, dadali mo dito. Oh. You see? Sabi ko, nung Thursday, sabi niya, oh, Joy, alis tayo, punta tayo doon sa member mo. Titignan ko yung mga furniture. Naku, wala na po, nandun po sa Batangas, tapos ito. Pero we can give you can go to this site, tapos tignan mo, i-order mo, gagawin lang, Italy, tapos dadalhin dito. Ang ganon? Opo. Kung gusto mo naman ng old furniture para maganda, tignan natin. You see? I ask you. You may not be the answer, but you know somebody who's the answer. Saan ka napapagod? Saan ka napapagod? Mark Twain once said, the two most important days in your life are the day that you were born and the day you find out why. Bakit nilikha si Weng o Tiagabia? Bakit nilikha si Larlene Salingay? Bakit nilikha si Leia Salingay? Teka, ba't puro Salingay? May mga asawa na nga pala kayo. Bakit nilikha si Ruby? To occupy space? Laking space niyan. Do you know why you were born? Do you know why God allowed you to live? You see? Okay ka lang sa trabaho, okay ka lang sa school, pero sa church wala kang bahagi, wala kang ambag. God has created everything with a purpose. May layunin. Every plant has a purpose. Di ba? Oh, itong sunflower, yung seed nito, nako, maganda pagkain yan. Di ba? Oh, kita mo, kaganda-ganda nito, di ba? Oh. Every plant has a purpose. Listen, every star has a purpose. Every animal has a purpose. Lahat yan may layunin. And I would like to say, if your heart is beating, tumitibok-tibok pa ba puso? God has a purpose for you, not just to study hard, not just to earn money, not just to have a house and a building, no. He wants you to serve. He wants you to serve. I have been serving God for 43 years. This is me, 43, and this is still me. I'm still improving. I'm still learning. Lord, what next? What's next? Ano pang pwede ko ibigay? You see? Ano pwede ko pa idagdag? The very fact you're still alive makes your life meaningful. Buhay ka ba ba? Nahinga ka?
Kurutin mo sarili mo, nasaktan ka. Hindi, kurutin mo yung katabi mo. Ang bilis mo, ha? Bira si Rachel talagang pinanggigili ang asawa niya. Ah! Parang gusto mong gumanti, ha? Okay? Kung nasasaktan ka, humihinga ka, may layunin ng Diyos sa'yo. Titigil ka kasi may nambuli sa'yo. Okay? Titigil ka kasi may nang away sa'yo. Can I just tell this to you? Ha? Ha? Alam mo ba? Sasabihin mo sa church naman maraming ipokrito eh. Tama? Tanong ko sa'yo, sa palengke walang ipokrito? Sa palengke ka lang gwapo eh. Hi, pogi, bili ka. Sexy, tama? Di ba kinuwento ko sa inyo, one time naglalakad kami na Elta, lima pa. Sabi ng titinda, pogi, 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 shh, pogi. Oh, ako? Oh, bakit? Bili ka manok. Bakit? Pogi ka naman eh. Sabi niya, sino kausap mo? Wala, tindera. Ano sabi? Pogi daw ako. Tapos, bumili daw ako ng manok. Ano ginawa mo? Ito, hinugasan ko yung 2 kilong manok. Hindi ba? Sa opisina mo, maraming mga ipokrito doon. Ba't pumapasok ka pa? Ba't yung choir bumitaw ka? Sa mod bumitaw ka? Sa ministry bumitaw ka? Bakit sa chat group, nag-leave the group ka? Bakit? Ang dami kasing ipokrito. Pupunta ka sa gym, a lot of unhealthy people there. Upo ka sa ospital, full of sickness. Pupunta ka sa trabaho, kasama mo mga unsaved na tao, unhealthy bro. Kasi hindi mo gusto yung usher? Kasi ayaw mo nagpapakanta? Ba't sa boss mo nagtitiis ka? The church is never meant for perfect people. The church exists for honest enough to admit, I need God, kanya nasa church ako. I need God. God did not call righteous people. He called sinners that were sick. Sabi nga na paano kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin sarili natin. Grace begins with honesty, not perfection. Ayoko na pumunta sa church na yan. Ang kukulit ng bata, takbo ng takbo. Isa lang yun. Karga na ng tatay niya. Ayoko na dyan. Hindi nakatanggap ng donut yung anak ko. Sa school nakatanggap ng medalyan. Hindi. Ba't doon di ka natatakot? Kaltukan kita dyan. The church is not built on pretending you have it all together. The church is built on repentance and grace. That's why we exist. Nandito ka na sa church. Stay. It doesn't mean you have to be perfect. None are. That this church preach the Bible? Pinipreach pa rito ang Bible? Do we confront sin? Does this church call you to trust God? Does this church teach you how to have a holy life? Then stay. I have been here for 43 years. One time I was driving for Pastor Fajardo. Then he said, alam mo, Joey, yung sinasabi na sa akin, totoo eh. Then, iiwanan mo ko. Sabi ko sa kanya ito, hinto ko muna yung kotse, okay? Sige. I looked him at the eyes and I told him, ang tatay ko, nag-donate lang ng sperm cell sa nanay ko. At ang nanay ko nag-donate ng egg cell sa tatay ko. Iniluwa ko. I never felt what love is. I never felt what family is. Naging tao ko bahat sa kanila. Pero ikaw, you introduced me to Jesus. You taught me how to pray. You taught me how to be what I am. Sa pagsasama natin for 1995 yun eh. Okay? From 1983 to 1995, for
12 years, wala kang narinig sa akin na siniraan ko yung tatay ko sa'yo. Ikaw pa na naging pastor ko. I will love you, your wife, your family. I'll protect them. Then he cried. Joey, thank you. Wala yun. Paano yan? Wala na akong ministry. I'll take care of you. Na sinabi ko kay Ellen pag-uwi, wala nang ministry si pastor. Maghanda ka. Bakit? Yung support ko hindi ko kukunin. Paano tayo? Bahala ako dyan. Yung support ko from 96, 97, 98, 99, binigay ko kay Pastor Fajardo. Buo. Because I love him. Nagnegosyo kami ng mga bracelet. Nagpartner si Pastor Benny, nag-invest ng 1M. Si Tatay Ben, nag-invest ng 700. Gold Quest, everything. Pupunta pa si Pastor. Sabihin mo na sa church mo! Tut! Ano ka ba? Tinutulungan ka na, ganyan ka pa. Hinihiya mo ako eh. Di kita hinihiya. I'm helping you. Sabi ni Ellen, huwag mo na akong ilapit kay Pastor ha. Huwag mo na akong dadalhin doon. Nasasaktan ako. Tinutulungan natin ganyan pa. No. Hurt people will hurt. Sabi ko kay Pastor, Pastor, it's not time to make a change. Just relax, take it easy. Hindi pa dapat sabihin. Sabi ko kay Ellen, there will be an answer. Let it be. Tinuloy ko. Then 1998, May, I stood at the pulpit and I said, Church, I have a confession to make. I'm not receiving your support. I'm giving it to Pastor Fajardo. Magpapatato sana ako eh. Bawal pala eh. Lalagay ko sana 224. Today, tomorrow, forever. Lalagay ko sana iba. Kanya mali eh. Okay? So sinod ko na lang. And you were here. When somebody preached here, ako nga, ang dami-dami kong bracelet, hindi ko sinusuot. Yung iba pa, apat-apat pa eh. Nabilang niya. So tumayo ako, doon ako nakaupo. Sabi ni Ellen, Dad, no, I'll be back. Bakit? Shh. Pagbalik ko, ang ginawa mo? Sinuot ko lahat. Bakit? Apat lang binigay niya eh. Ibilangin mo ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Bakit? Siyam to. Apat lang binanggit niya. Hindi ako yon. Why will allow people will hurt me? God loves me. Hindi ako nagpupunta sa church because people are kind. Hindi ako nagpupunta sa church kasi people are nice to me. No! I come to church because I find my value and my worth in Christ and I would like to serve. You see? That's why when I came back from the States 2014, sabi ni Pastor Benny, bumalik ka na. Hindi pa ako maayos, Pastor. Mga-away ako eh. And I don't need to do that. They're right, I'm wrong. Maraming mawawala. I have counted the cost. It's okay. Oh, sige, ito na lang. Sa January, ikaw ang conference host sa Bible Mode. May problema ako. And I put myself on discipline. I don't want. No. They don't want me praise. May problema nga ako. Bakit? Church mo ba to? Sabihin mo sa kanila, ako makikipag-usap. I became the conference host 2015, January. Pag-uwi ko dyan, no one opens the door. No one opens the gate. No one carries my bag. Na-offend ako? Nah. Bakit? I love my God. Imagine I'm the pastor. No one will open the gate. I am the pastor. No one will carry my things. I don't blame. Bakit? They're right, I'm wrong. Sabi ni Moreng, shh, wag. No. May pupunta sa bahay ko, sabihin, ang laki pala ng bahay ni pastor dito, no? Don't fight. Sabi ko lang kay Ronald, kunin mo lahat ng gamit ko sa bahay. Tago mo muna sa'yo. Bakit? For safety. Dahil baka mapikon. Baka kami mapikon. Kunin. Magkakon. Alisin mo na lang.
Pero huwag kayong papalag, huwag kayong magsasalita. Ikaw na-offend ka lang. Ako, binastos ako. Pero hindi ako pumalag. Okay? Hindi ako galit sa kanila. Ako ang mali. Are you with me? Are you following me? Ako ang mali. Tama sila. I have to live with that. Tapos ang issue mo, napagalitan ka lang. Ang babaw naman, girl. Babaw naman, boy. Tama? To be driven from church to church, sabi ni Spurgeon, as some are, is a wretched business. Natisod ka rito, pupunta ka sa iba. To be like others, changing their views as often as the moon. Happy nowhere, miserable everywhere, agreeing with nobody, not even themselves, is a poor business. I stayed here. I stayed. Gawa na ba yung pinagawa ko sa inyong PowerPoint from 7 to 6? Show it. I want you to see this. This is Bible Baptist Church. Eric Fajardo started a church 1976. 30 lipat. Hanggang na-organize 1984 sa Bangkal, Makati. Okay? Hanggang makarating tayo rito. Next. Reggie Cañeso, naging missionary natin sa Pulupandan. Sinimulan yan. Tinulungan, bumili ng property. Pagkatapos, kinuha. Next, Renato Yanga, Cabanatuan, February 12, 1990. Na-organize noong February 28, 1997. Nakasakit yan si Pastor Yanga. Inoperan sa puso. Lagi ako nagpupunta doon. Ako nag-interim, naparami namin, napaganda, nakabili ng property. Hanggang tinurn over ko sa kanya. Wala akong entitlement. Napaganda. Ngayon may building sila. Next. Pastor Marasigan, Day Spring Bible Baptist Church, Malabon. Okay? Binaptize ni Pastor, na-save. Unfortunately, na-dissolve yung church na yan. Pero yung church yung isa, mamaya ikukwento ko, na na-organize galing sa atin, apo natin, sinend out ulit siya. Next. Pastor Carlos Bautista, Manabo Bible Baptist. Every May, nandoon kami. Doon nag-birthday si Jeff. Okay? Mag-i-stay kami doon, magta-travel kami. Panahon pa ni Pastor Fajardo. Okay? I spent my month of May dyan. Basta first week, nandiyan kami. Ministry. Next. Pagarigan, Bulacan, 1998. Naglalagari ako dyan at saka sa iba. And then, sabi ko, Moring, ikaw na umawak dito. Okay? Hanggang ngayon. Okay? Next. Alvin Pellegrino, Kabalian, Southern Leyte, May 2000. Bumabiyahe kayo, alis kami rito. Sabi ko, ito ha, driver 4. Every 6 hours magpapalit para dire-diretso. Ang hihinto lang namin, CR. Mula rito, dadaan ka ng sa SLEX, dadaan ka ng Bitukang Manok, dadaan ka ng Bicol, tatawid ka sa Matnog, dadating ka ng Samar, dediretso ka ng Kabalian, doon. Okay? We started. Magkakasama kami. Okay? Lahat ng sinimulang gawain, kasama ako. Next. Ryan Kinatakran, BBC Davao. We did that. Pumunta kami doon. Every year, ando doon kami. Okay? Next. Romel Cardaño, Las Piñas. Sometime in 2003, nagbisita si Ellen at si Lori dahil may absent si Cesar. Pinuntahan. Nakawin sila ng 30 people. Tad, ang dami namin na-win. Oh, good. Darating bukas. Good. Sinundo. 30. Daming tao.
Na-save. Binaptized. Sabi ko kay Pastor Romel, anong gusto mo? Gusto ko po magsimula ng gawain sa Bamban Tarlac. Wag. Meron tayong 30 tao na baptized. I gave them that. We raised money. We raised first fruits giving. Nakabili ng property. Okay? Ando doon kami. Next. Arnes Yasanya, September 21, 2002. Organized 2008. Okay? Kasama ako dyan. Next. Eddie Peralta, nang send out noong 2003. Organized May 18, 2009. Punta kami dyan. Maliit lang, sabi ko, ira ka. Mas mataas pa itong mga talahib dito Ayusin natin. Ngayon maganda na yung church nila. Okay? Next. Jobert Amian. 4 BC. But 4 BC. Balagtas Bible Baptist Church. Bethel Balagtas kanya 4 BC. Okay? Kulit din ito December 12, 2022. Next. Adoniram Castro Moraya Bible Baptist Mission, Santa Maria, Bulacan, 2022. Next. Jobert Sagaw, Moloy Bethel, BBC Surala, South Cotabato. Pinupuntahan ko yan. February 13, 2022. Next. Abel Datol, ito yung inorganized na misyon ni Pastor Jess Marasigan na organized noong 2012. At next, Jess Marasigan, sinimulan noong 2012, sinend out ni Pastor Datol. Yan. Bali, apo na natin tulit. Okay? Lahat yan kasama kami. Kasama asawa ko, pamilya ko. Napapagod ba kami? Isipin mo magbiyahe ka from Manila, papunta ng Kabalian, Leyte. Kasama ko pa noon si Bernie. Okay? Bababa kami. Tapos magbabiyahe kami. Wala pa yun. Nagtampo ba ako nung umalis sila? No. Why? I cannot blame them. Okay? Pero they cannot deny the fact. I've been a part of their lives. Kung merong magtatampo dito, dapat ako na Kung dapat may manumbat, dapat ako. I will not do that. Bakit? Death and life are in the power of the tongue. I will not. Ginawa ko sa Panginoon yan, magpapatuloy akong mag-serve sa Panginoon kahit pa. Sa ministry, it's not about what you can get. It's about us finishing strong. You start strong, you finish strong. Somebody asked me, why do you love Jesus? You know why? Because I deserve nothing. And He gave me everything. I deserve going to hell. Wala akong pakialam kung mapapagod ako. Wala akong pakialam kung kikilalanin yung tinulong ko. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko, I'm gonna use my time, my talent, my treasure, serving my God. Imagine, pag pumupunta kami ng Pulupandan, one time sabi ko, bakit si Pastor Fajardo at si Pastor Canyeso? Pastor. Napoposes. Tapos may makikita akong aso na malaki. Sa gabi. Pumapasok doon sa loob ng auditorium. Sabi ko, aswang to. Kinabukasan, naglagay ako ng verse, Revelation 12:13. Labas mo yung Revelation 12:13. Okay? And and they overcame him by the blood of the Lamb. Hanapin mo nga yan. Okay? Nilagay ko. Okay? 12:13 nga ba yun, Revelation? Ha? 12:11. Oh, sobra ako ng dalawa. Okay.
And they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of the testimony, and they loved not their lives unto death. Nilagay ko, palibot! Sabi ba naman ni Pastor Canyeso, pambihira ka. Bakit? Yung aswang dito, hindi makabasa. Hindi makaintindi ng Ingles. Lagay-lagay ka. Sabi ko, labutaw. Lagay natin because it is not the word, it is the power of the word. Lagay ako. Di nagpisita kami. Sabi ko, Pastor, puntahan natin yung bahay. Natunto namin yung bahay nung aswang. Matandang lalaki. Nandoon siya sa may tabing dagat. Pagdating ng alas 6, nagpapahid siya ng langis. Langis. Ulo. Tapos mamaya makikita mo, iba na siya. Tapos yung bahay niya, kulay itim. Saka nakakita ng bahay na kulay itim. Tapos ang pato niya itim. Ang aso niya itim. Lahat basta itim. Lahat. Sabi ko, pambira, ikas natin to, Lord. Tulungan mo po kami. You see, we grew up there. Nakita namin. Hindi na magkaroon ng problema. Inaway-away ako. Dapat ako pastor yun sa Pasay. Nakita kami one time sa Binalbagan. Ando doon siya. Sabi ko, kamusta ka na, Reggie? Mabuti po. Halika. Kanina ka patingin ng tingin sa akin eh. Ganda kasi ng barong mo eh. Kanya nga nakita ko. Hinubad ko, binigay ko sa kanya. Sa akin to? Bakit? Bigay ko sa iyo. Inaway kita eh. Wala yun. Chinismis kita eh. Karapatan mo yun. Aasarin ko buhay ko kasi chinisis mo ko, kasi sinaktan mo ko, kasi hiniya mo ko, kasi chinisis mo ko dito. Why? I can buy myself flowers. I can write my name on the sand. You cannot hurt me. Why? Psalm 119 verse 165, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Magaling kang mag-quote ng verse, magaling kang mag-post ng verse, tanong ko sa iyo, ba't offended ka? Right? Pag mahal mo ang pulong sang Ginoo, hindi ka ma-offend. Kasi pinatibay ka niya. Ando na mga men. Nakita nila yung isang basher ko pumunta. Why did you do that? What? Ba't mo ako tinulungan? Ba't mo ako pinalagaan? Ano gusto mo? Gulpihin kita? I can do that. Kanya nga pinupost ko how I shoot eh, di ba? Nakita mo? Sabi na, John Wick ka. Pakikita ko siya. Bakit? I can do that, but I will not. Bakit? Why would I do that? Why would I do that? God has been good. I deserve nothing. I love the church. I love the people of God. Are you using your time, your talent, treasure? O mas busy ka sa trabaho, busy ka sa pagkita ng pera, busy ka sa school, busy ka sa project, tapos pagdating sa church, wala kang pakinabang. Magkakaroon tayo, 10 days to go. Will you come here and serve? Will you come here and clean? Will you come here and fulfill your ministry here? Will you wash the dishes? Will you cook? Ito mga assigned place natin gagandahan. You see? Jaymar, anong distrito ka? Malibay 3. Saan ang assigned place ninyo? Nalilinisin? Ito? Itong auditorium? Tingnan mo na. Sino hindi to? Hindi Malibay 3. Anong Malibay 3? Saan ang Malibay 3? Third floor. Kita mo? Kanya pala hindi naglilinis kasi dito ka naglilinis. Ito linis-linis. Hindi ito linis. Doon sa 3. Sa third floor ka, sa third floor to. Kanya pala ang linis dito, kalilinis mo dito. Doon ka sa third floor. Ikaw,
Teka. Luis, saan kayo? Bangkal? Dito? Mezzanine? Dapat maganda yan, ha? Kailangan, ha? Hindi utusan. Edgar, saan ka? Nasaan si Edgar? Ha? Naghahanap ng girlfriend? Ay. Di ba? Isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Mayroon nakita, babaeng pong ganda ng ganda. Dito kayo. Ito. Sa baba, ground. Kanya pala no isang gabi pagdating ko, naalala mo, dante dumating ako ng gabi, nagmamap. Lugar pala nila yon. Kayo? Isa ka ba dapat? Sa baba rin? Nagtulungan kayo. Ba't maitim yung kalye? Ba't parang dumumi? Sabi ko, papiran, sipag ng dalawa. Naglinis nagmamap sila Sabi ko, siguro alam nila, parating na ako. Nung umaga, sa Friday, ang aga ko, bumaba ako. Nakita na si Marlon, nagmap. Naglinis si Marlon, ang aga. Sabi nila, sana lagi bumaba si Pastor ng maaga. Bakit? Para lahat nakilos. Kailangan bang tignan ko kayo? No. Tama? Ginagawa natin to kasi sa God. Tama? Kay God. Tama? No. Ikaw, JB, saan ka ulit? Sa taas. Kailan dapat linisin? Kailan dapat linisin, JBS? Linggo, pero hindi dapat service. Pwedeng mag-TikTok, pwedeng mag-live. Okay? Okay, Rosa? Hi guys, good morning. Naglilinis po kami. Kasama ko po yung anak ko si Rose, kasama ko po si Marlon. Pero tapos na po service. Ganon. Hindi yung nag-live ka. Sir, sabi ko, oy, sino naglilinis dyan? Ba't maingay? Si Rose po, tsaka yung anak niya. Bakit? Service Sitahin nyo. Sinita po namin, sabi daw po ni Jebes, kailangan linisin. Na Jebes, umayos ka. Ha? Tama yung instruction mo. Mali ang oras. Service, naglilinis. O ikaw, Romel, saan ka? Dito. Mama Risa, ito Yan. Kailangan malinis to ito, janitor ako dati sa BPI. Yan, kailangan malinis. Ginagawa ko yun, Paul, kasi janitor ako. Nagugas ng jeep, okay? Ito, church to. Tama? Kailangan mas mataas dun. Oh, ikaw, Arman, saan ka? 4th floor sa? Kabila. Aba, kailangan malinis yan. Di ba? Oh. Kagabi, dumating na yung binili kong bumili ulit ako, Lise, ng anti-rust na kulay itim. Pero wag na yun, sa akin na yun. Okay? Bintarahan. Di pagdating ko kagabi sa gym, pagdating namin kasi, sabi ni Ellen, saan ka dad? Kakain tayo. Workout muna ako. Bakit? Diretso na mamaya. Oh, init mo na yung pagkain. Pagdating ko doon, sabi ko, napinturahan na ba to? Sumagot yung mayabang na isa. Kanina pa, kaming dalawa ni Eugene. Hanggang doon na po kami. Ayos ka, kung makasagot ka sa akin. Napinturahan ko na po yan. Sumagot ba naman yung Elijah? Kami po dalawa ni Sir Eugene, nagpintura na po dyan. Ito na po ginamit namin, ayan na po. Dito, hindi pa. Mamaya, sinagot ako ng gano'n, napinturahan na daw niya. Alam mo yung tindig niya na, yung aangas niya na, bago mo ko utusan, inunahan na kita. Ganon. Sisitahin ko dapat, naunahan ako, kamote. Sabi ko, ganyan dapat. Ganyan dapat ang linyaan nyo. Hindi yung pag-abatin to. Sorry po kasi. Gumaganon-ganon pa yung balikat. Ganon Pinturahan ko yung kanya nga. Pintura ko, Timo. Pag nagpipintura, may hawak man dumbbell para... Ewan ko kung kanina piniflex. Pagbaba ko naman kagahapon, nakita ko. Si Paye, nandun sa baba, nakasalampak. Pipintura. Ayos Mami, ang konti, nakita ko, si Stephanie, sa kabila naman, nagpipintura rin.
Pampira, ayos itong mga to. Inunahan ako Ba nakita ko si Jerry nakatuntong sa bintana, sa bubong. Ba nagpipintura rin. Paglabas ko, ba't nandito ka? Hindi po Di ba may sakit ka, sabi mo? Opo siyempre po Tinawagan niyo po ako, kanya tumulong po ako. Hindi, natakot ka. Natakot kang isumbong kita kay Gay. Ha? Si Betong ba? Natakot ka dahil sabi ko, pag hindi kita nakita, susumbong kita sa kapatid ko kay Gay. Susumbong kita, tatawagin si Jenny, pati si Mamo. Ha? Natakot kang dalawin. Hindi po, talaga po, no? You see? Di tuwan-tuwa ako. Paglabas ko rin, nakita ko si Manuel, tsaka itong si Sean, nagpipintura. Siguro alam lang, pababa ako kanya. Tama tayo, parang bababa na si Pastor, pinturahan natin to. Kasi, titikman ko yung walang, hindi la alam yung bababa ako. Titignan ko kung magpipintura. Sino nakasign dito? Sino dito? Dito sa auditorium, kalahati. Ito. Sino to? Kalayaan. Nakita mo to? Nakita mo, ha? Yan, ha? Pag magkakahiwalay, okay. Pero pag nagsama-sama yan, linisin nyo. Di ba? Kasi, sa church to, tatandaan mo, anything that we do for Christ, it's not in vain. Bigyan natin ang Diyos ng dahilan pagpalain tayo. Pag yung assigned place mo, ginawa mo, pinaganda mo, I'll tell you, you are not losing your reward in heaven. Pero pagka naging sarili ka, pagod na nga ako, pambira. Yung asawa ko lang Alam mo, yung asawa ko, ang kulit nun. Tapos yung trabaho ko pa, ganun pa. Tapos yung anak ko, ang gulo-gulo. Tapos pupunta pa ako. Kanya ako nag-church para makinig ako, para matuto ako. Tapos utusan pa ako maglinis. No! It's our privilege! Kung napapagod ka sa trabaho, kung napapagod ka sa negosyo, napapagod ka sa school, dito, gawin mo itong parang me time. Lord, ginagawa ko to. Sino dito ulit? Kalayaan? Ano to, offering? Dapat pag nag-offering ka ng charger, dapat kasama ang cellphone. Paano hinamin ang charger pag walang cellphone? Pagandahin natin. Not for Pastor Sauko, but for God and you. So that when we go to heaven, when we will be evaluated, the Lord said, ano ang inugol mong oras sa sarili mo, sa pag-aaral mo, sa gusto mo, sa that things that will make you fine, at ano ginugol mong oras sa akin sa ministry. Zoe, how old are you? 12? You still have a long way to go. You can use your time, your talent, your treasure, studying, be the best version of you that you reflect the Lord, but have time to serve God. Sasadyain mo, may kasama ka o wala. Pupunta ka, gagawin mo yung trabaho mo, yung ministry mo, and do that. Tama? Megan, ganun din, ha? Leah, okay? Alam mo, Leah, may kamukha ka sa TikTok. Yung yung nag-skating, yung, saan pupunta? Mag-skate ko. Di ba? Mag-skate ako. Ganyan-ganyan ang buhok niya, pati kulay ng damit, ganyan din. Oo, lagi siya nag-skate. Kanya lang, nasita siya. Kasi nag-skate siya mismo sa kalye. Bawal yun. Okay? Tumulong ka, hindi dahil nanay mo si Ferry. Kundi dahil may ministry ka. Right? Ikaw din, ha? Abby. Right? Abby, Rich. Abby, di ba? Gagawin mo yan, hindi dahil pinandilatan ka ng nanay mo. Kundi dahil may ministry ka sa Panginoon. Right? Ikaw, Rich. Di ba may sakit ka? Di ba maganda na kahit may sakit ka, nagsaserve ka sa Diyos? Tama?
Do it. Bakit? This is for God. This is for God. You need a crucified life. A life reflecting the Lord. You see? Tatandaan nyo, if you want to know your purpose, you won't find it in self-help book. You cannot find it on television or in movies. Nah. You cannot find it sa sarili mo because you did not create yourself. God made you. Only God has the one that has the real purpose for you. Siya tumawag sa iyo. Siya naglagay sa iyo ng layunin. Function. Gawin mo yan. Kanya nga sabi ng Ephesians 1:11 to 12. Tingnan mo ha. Ephesians 1:11 and 12. Tingnan mo ha. Ano sabi ng Word of God? Ephesians 1:11 and 12. Sa Kanya nakatamo tayo ng mana na tayo itinalaga niya ayon sa layunin ng Diyos na gumagawa sa lahat ng bagay sa Kanyang payo, sa Kanyang sariling kalooban. Verse 12. Na dapat tayo ay maging kapurihan at Kanyang kalwalhatian na unang nagtiwala sa Diyos. Pag tinignan ka ba ng Diyos, can you see praise and glory? Pag tinignan ba yung service mo, Toto, Brother Fernan, Jericho, ba't bigla ka umusog? Brother Joseph, Jerry, Victor, dito kayo, no? Can they see the praise of His glory? Ang goal natin, ang mapupuri ang Diyos, hindi tayo. Parang may mga pera pa dito. Sino pa mas 10 piso? 10 piso, dali! Dali! Tamo, 10. At huwag ka na pumanik. Ako na bababa. Hindi, 10 piso lang. 10 piso lang. Ito, yan lang. Ikutang ka sa akin 3 piso, ha? Isa pa 10 piso! Come on, yan! Si Abby na. Si Rich na. Natutupad na rin, ha? Kanina ka pa, eh. 20 pesos. Pambira! Pambira! Ang bagal nito, naunahan ka. 200. 200! Limang piso! Dali! Dali! Alam mo, nang bubudol ka, dito dapat manang-mana ka sa akin, ha? Gumanon pa talaga. Wah! limang piso ulit! Nauna siya, nauna na! Oy, sobra! Shh, sobra! Jesyo, sobra! 10 piso to, eh. Oh. Okay? You see what I'm doing? Oy, meron pa. Piso! Piso! Dali, piso! Wala siyang piso, eh. Wala siyang piso! Wala na, ito na. Tumakbo ka nga, wala ka naman pera. Sabi niya, wala akong pera! Wala talaga! Now, what did I do? I did not bribe you. I just told you, when you give something to God, God has something more for you. Are you following me? Masakit sa atin to, ha?
I'm paying my taxes. You're paying taxes din, consumption tax. Tama? Tapos makikita mo lahat ng pera natin, pinakinabangan lang ng mga kumag at walang hiyang mga, ayun me? Kapal ng mukha eh. Tama? Let's call names, right? Pero sa Diyos, bawat sentimong binigay mo, sabi ng Hebrews 6:10, ha? Tingnan mo, Hebrews 6:10. Tingnan mo, ha? Sabi ng Diyos, ha? Pag nag-serve ka, naglingkod ka, nagbigay ka, ang Diyos ay hindi makatwiran, nakakalimutan yung ginawa mo at nagtrabaho ka ng may pag-ibig na pinakita mo sa kanyang pangalan na nag-minister ka sa mga saints at nag-minister. Are you following me? This is the most wonderful thing. God is not unrighteous to forget your work of faith and your labor of love. Kailangan pag nagtrabaho ka, may faith. Kailangan pag nag-work ka, may love. Are you with me? Galingan natin. You see? Galingan natin. Bakit? Kasi hindi ka talo. Ito sinabi ng 1 Corinthians chapter 15:58, tama? Beloved, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi sayang. Ayun me? Walang panghihinayang. Bawat sentimo, bawat pawis, bawat hingal, bawat pagod, kita ng Diyos. Sabi niya, counted, counted, counted. Revelations 22. Ano sabi ng Panginoon? Revelations 22. Tignan mo ha? Sabi ng Panginoon dito, sa huling-huling talata sa Bible. Okay? Sabi nito sa verse number 12. Tignan mo ha? And behold, ako'y babalik. Ano ang kasunod? And my reward is with me. Ano nakalagay? To give every man according as his work shall be. Tama? Mayroon siyang ibibigay sa iyo. Ano yun? Work. Hindi trabaho. Sa hindi sa ING, hindi sa Citibank, hindi sa Union Bank, hindi sa kumpanya mo, hindi sa call center na. Sa ministry. Are you with me? Hindi sa Sun Life. You see? Kanya sabi kanina ni Finn, Pastor, grabe yung sapatos na yan. Si Kuya, may nagbigay. Do you think I deserve that? Magkano yun? That's 65,000. Will I buy it? Nah! Pero pag tinignan mo, parang wala. What did I do? I give first. Sabi ko, Pastor Fajardo, Pastor, meron akong regalo sa iyo, bigay ito ni On Cloud. Tuwan-tuwa. Suot niya. Ito naman, Sabrina. Wow! Katay ito, jacket ha, para sa iyo. I always take good care of my pastor. I don't want that what I have, wala siya. Ganina, nag-uusap kami, sabi ko, pray nyo ha, naiayos na, baka bukas daw, tawagan na to, ganyan. Pero ako, pag nakuha yung share ko, sinabi ko, Pastor, I promised you, I'll buy you what my church gave me, BM. Pero gantong model, hindi bago. Bakit? Iba. Old school to. Pipindutin mo lang, 2012, 2014, tapos ito, pero iba yung dating. Kanya advance sila. Ganon? Oo. Pray ka lang, Pastor. Pray ka lang. Kasi I want you to have this. Okay? Sige. Sabi niya, thank you dito ha. Wala yun tayo. I always wanted him to have the best things in life. Diba kinuwento ko sa inyo one time, conference natin, may dumating dito, Joey Trindad. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, ganito kayo mag-alaga sa pastor. Upo. Grabe. Sunday night, the following Sunday, pumunta siya. Umaten siya, ba't ang ginawa no? Wala, tutuwa lang ako rito. Then he gave me a watch worth $4,000. Why did you give it to me? Natuwa ako sa iyo eh. Then he gave me a pen. Okay? 18 karat. Why? I don't even know you. Natuwa ako sa iyo. Pero sabi niya, pwedeng sumabay sa iyo? Bakit?
Papunta rin kasi ako sa Baguio kay Pastor Froy. Sabay ka lang kamo Hindi. O di sasakay. O sasakay. Sige. Sinakay ko. Kwentuhan kami. Pagdating doon, kinukwento ko. Sabi ko, alam mo ako si Pastor Fajardo. One time, sabi ko sa kanya, that was 2005. Sabi ko, Pastor, nasaan ka? Nasa Baguio. Kailan balik mo? Saturday. That was Thursday. Bakit ba? Tanong-tanong ka. Alam mo, sungit mo. Tinanong lang kita. Bakit? Kasi may binili akong Terano. Oh, ngayon, gusto ko makita mo. Ikaw bumili, ba't pakikita ko? Tatapatin kita. The church will give me a Fortuner. Pero ayoko meron ako, natatanggapin, wala akong regalo sa iyo. I cannot buy a brand new one, but I can do whatever I can. O sige. So Saturday makikita tayo. Hindi, pauwi na ako. Umuwi yung matanda. Pag uwi niya, sabi ko, okay ba sa'yo yan? Joey, I like it. Bakit? Nakatama raw FX lang siya. Gave it. Sometime in 2012, sabi ko sa kanya, Pastor, nasaan ka? Nandito sa Banahaw. Nasa baba ako Baba ka. Ba't hindi ka pumanik? Lambing lang, pwedeng bumaba ka, sama si Ninang. Walang elevator dito. Alam ko, baba ka lang. Bakit ba? Please, huwag nang makulit, baba lang. May papakita ko sa iyo. Pag hindi maganda yan, opo, baba lang po kayo. Pagtingin niya, ano yan? Nissan Patrol. Gundo. Old man emo, 20 inches ang mag wheels, naka-sound setup. Is it good? Yeah. Like it? Bakit? Regalo ko sa iyo. Bakit? May magbibigay sa akin ng Montero I want to give something for you. Do you want it? Siyempre. O sige na. Then pumunta ako sa church niya. Sabi ko, bakit laging ako bumibili? Kailan kayo matututo? Natuto yung church niya. Kinuwento ko yung kina Pastor Froy. Ando doon ka nun, Jenny, di ba? Ando doon ka rin, Malu, di ba? Doon sa lumang bahay ni na Froy, nag-preach ako. Then sabi ni Pastor Froy, alam mo, pinahiya mo ako. Bakit? Kasi yan si Pastor Joey Tindrad. Siya nag-win sa akin. Siya yung pastor ko talaga. Then, hindi ko nagagawa yung tinagawa mo sa pastor mo Problema mo yun, hindi ko problema yan. Tol, may binibenta akong Toyota Previa. Then, hindi ko nabibenta. Bakit? Bibigay ko Pastor Joey Tindrad. Sigurado ka? Kausap mo yung asawa mo? Oo! Tamo na kasi mangot ang mukha, Sabi ng asawa niya, ay Amerikana. Why is it that you were the one who received the watch and that 18-karat ballpen, and we were the one that gave us the car for my pastor? You ask your husband, not me. And don't talk to me. Why? My nose is bleeding. Inglesera! No, don't talk to me. Don't talk to me. Talk to your husband. Binigay pati iPhone. A week later, tumawag si Pastor Froy. Tol, you will not believe this. Why? Somebody called me. Froy, is there anything that can be a blessing to you? Sinagot ko siya. Ano sabi mo? No, we'll already raise 3 million. Pastor Saho came here and we raised 3 million and we're about to buy property. Sinagot mo yun? Oo! Sinabi mo ako? Oo! Ano sabi? I'm gonna give 2 million. How can I send it? Hindi nga. Oo! Natanggap mo? Oo! Kita mo. Tumulong ako sa pastor. Tapos, yung pastor nang bigay sa akin ito. Yung pastor, binigyan mo ng kotse. Ngayon meron kang 2 million. Di mo nakita? Laging mas malaki. Bukas papunta ako doon. Sabi niya sa akin, Tol, how can you help me? Bakit? Somebody saw my ministry. Then, ask and inquire. How can we help? Kasi may bibili silang property somewhere in Marikina. Then, nag-send ng $160,000. $160,000? Yeah. What's your problem? How can I get it? You cannot get it. Pag kinuha mo yan, money laundering yan, $10,000. But I know somebody that can help you. Really? Yeah. Tawagan natin. Tinawagan namin. O sige, akong bahala. Anong gusto mo? Dollars, pesos? Dollars. Bakit?
Pag pesos yan, tanga. 9 million yan, hawak-hawak mo. Di nakamaleta ka. Di mukha kang diskaya tsaka ano. O nga, no? Eh, nung pagdating kong galing Butuan, dumiretso ko doon. Oh, yan, bibigyan na sa yung 160,000. May proposal lang ako sa iyo. Total, ginamit natin itong ano. Bigyan mo naman kahit pa paano yung ano. Sige. Kaya mo $5,000? Wow, ang laki. 2,000. Sige, sabihin natin. Oh, $2,000, okay na yon. Sige po. Oh, yun. Tuwan-tuwa. I ask you. Ba't ka bibigyan ng $160,000? Are you investing? Are you doing things? That's 9 million pesos. Right? Why? Pinagamit yung necessity lang. God said, I would like to bless you. Are you using your time, talent, and treasure for God? You were made for God. You were made by God. Until you understand that, nothing makes sense. The Bible says you were made to last forever. One day your heart will stop. That will be the end of your body, but it will not be the end of you. God has a long-range plan for your life. He wants you to live forever and ever and ever. You'll spend more time in heaven than on this side. Kanya wag mong tipirin ng Diyos sa time mo. Wag mong tipirin ng Diyos sa talent mo. Wag mong tipirin ng Diyos sa pera mo. Kasi sa langit, matutuwa ka. You might get 80, 100 years old on the side of that, but on the other side is eternity. The Bible says you're not yet ready for heaven. That's why may church. At ang simbahan nilikha ng Diyos as a laboratory for us to utilize our time, talent, and treasure and the grace that was given to us. We need to learn some things first. Your life, my life, is a preparation for the next life. And because that's life, that will keep on going forever and ever. That's why 1 Peter 4:10 says, di mo ha? 1 Peter 4:10 says, okay? Kayo na tumanggap ng biyaya. Tingnan mo sabi ha? 1 Peter 4:10, tumanggap ng biyaya, gamitin mo yan. Yung biyaya. Kanya mali yung sinasabing, magpapagamit ako sa Diyos. Mali. Hindi ka gagamitin ng Diyos. Ang gagamitin mo yung biyaya na binigay ng Diyos. You use the grace of God. Bakit? Because you're a good steward of the manifold grace of God. Kanya pag ginagamit mo yung time, talent, treasure mo, you're utilizing the gift that God has given you. At good steward ka. Pag hindi mo ginamit yan, walwal ka. Buraot ka. Wala. Tama? Listen. God wants you to be prepared. That is what He said in 1 Corinthians 3. And we close with this. 1 Corinthians chapter 3. Okay? Verse number 6. Ano sabi? Ako nagtanim, sabi ni Paul, si Apollos ang nagdilig, but God gave the increase. Pastor Fardo started the work. I may look better than him, but I will never be greater than him because he planted, I watered. And God gave the increase. Verse number 7, ano sabi? Yung nagtanim at nagdilig, hindi mahalaga. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng increase. Pero dapat pareho. Verse number 8. Yung nagtanim at nagdilig, isa lang yan. Ano sabi? Bawat isa tatanggap ng reward. Kanya ang tanong ko, do you think ministry is a burden or a blessing? Okay? Biri mo pag sa church, kailangan pang i-text, kasang ka na? Serve na tayo rito. Sa school on time ka. Sa trabaho on time ka. Tama?
No. Church, galingan mo. Ano sabi sa verse number 9? Sapagkat tayo'y parehong manggagawa. Tayo'y God's handmaidry, you're God's building. Verse 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin, ako'y matalinong tagapagbintayo, naglagay ako ng foundation at ang iba'y naglagay. Pero dapat bawat isa mag-ingat paano siya magtatayo. Verse number 11. Sapagkat walang ibang pundasyon na pwede mong ilagay ang buhay mo kung di nakalagay na si Kristo. Verse number 12. Ano sabi? Pag ikaw ay nagtayo sa gold, silver, precious stone, wood, hay, and stubble, verse 13. Lahat ng gagawin natin mahayag sa araw, sa judgment seat. At ito'y susunugin. Tignan mo ha. Pag ang iyong ginawa, dinalang sa apoy. Okay? Verse number 14. At nanatili, meaning hindi nasira. Pag ginto yan, precious stone, mananatili yan. Tama? Lalo magiging 24 karat. Tama? You will receive a reward. Verse number 15. Pero pag yung ginawa mo nasunog, kasi wood, hay, stubble. Tama? Pakitang tao, galit, puot, gitngit, inggit. Kala mo, ikaw lang. Ako din! You will suffer loss. Pero ligtas ka. Pero nasunog. Ang tanong ko sa iyo ito, are you ready for heaven? Are you ready for heaven? Kanya nung maintindihan ko to 43 years ago, sabi ko, Lord, I am going to use my time, talent, treasure to serve you. No matter how old I will be. Now I'm 62 and I'm doing good. And I'm still taking good care of myself. I have given my God the best years of my life as a young people. I have given my life when I was newly married. Sabi nga ni Mama Marisa, nung nag-testimony siya rito, naalala mo yung testimony mo, Mama Marisa? Nakita ko si Ate Ellen, kapapanganak lang kay Jeff, nasa simbahan agad. They saw that. Sabi nga kay Pastor, tataka ako sa iyo, Pastor. Bakit? Nung sina Jeff tsaka sina Jeff, maliliit, napapagalitan mo kami. Hindi mo ba kaya pagalitan mo? Hawak-hawak namin si Jeff dito. Kasi makulit eh. Si Jeff dito. Si Jeff, parang ako yan, tahimik lang na gano'n, nakikinig lang yan. Si Jeff parang mama niya. Sinasaway. Sabi ko, bakit? Nakita ko yung mga takbo ng takbo eh. Sabi niya, kayo ha? Pag nandito ha, nakita niyo, sinabi ni Pastor, napapagalitan sila. Hindi mo kayang pagalitin niya, apo mo yan eh. Ito tanong ko sa iyo. Ano kwento mo? Nung teenager ka. Anong kwento mo nung nagligawan kayo? Anong kwento mo nung nagkaasawa ka at nagkaanak ka? May kwento ka ba na napagod ka sa Diyos? May kwento ka ba na nag-serve ka sa Panginoon? May kwento ka ba na you use your time, talent, treasure to glorify God? May kwento ka ba? Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat, pinaalala mo sa amin that we were made to last forever. Salamat, may layunin ka sa amin. We will not insist on what we want, but we will lose our lives for your sake and for the gospel's sake. Tulungan mo po na hindi namin sasayangin ang oras namin. Lord, help us that we will spend time more preparing for the other side of death. Hayaan mo magkaroon kami ng kwento na napagod kami, nag-serve kami, ginalingan namin, hindi lang sa trabaho, hindi lang sa school, kundi sa ministry na binigay mo sa amin. Lord, we would like to be a blessing to you. Gagamitin namin ang aming time, talent, treasure that we will serve you more. Thank you. While heads are bowed, eyes are closed. Will you come at the altar and say, Lord, kung ginalingan ko sa school, kung napagod ako sa trabaho, hindi ako matatakot mapagod sa church.
Yung assigned place ko, gagandahan ko, lilinisin namin, mapapagod kami, pero hindi pagka-service, pagkatapos ng service. Hindi ako gagaya sa ginawa ni JB sa kanyang mga distrito. Gagalingan ko. Will you come at the altar now? God bless you. I want you to pray with your son and your daughter. Pray that they will serve with me. Pray that they will serve with me in the grace of God. Kanya kailangan makita kayo. Maramdaman kayo